Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang UCCP Evangelical Church of Muntinlupa sa paunguna ni Pastor Alfredo Casanova at kay Grace Panolino, ang chairperson ng ECM Council. Gayon din sa aming kaibigan na balikbayan na si Ate Ori Reyes. Magkita-kita tayo mamaya. Happy listening kay Mercy Adana at sa mga members ng Bible Christian Fellowship of Planasville doon din sa Muntinlupa City. Binabati ko ang aming bunsong anak na si Jonathan at ang kanyang may bahay na si Cathy sa kanilang wedding anniversary sa Tuesday. Ang pagbabatayan ng ating pagbubulay-bulay sa araw na ito ay ang Lucas 2:1 hanggang 20. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Lucas 2:1 hanggang 20. Nang mga araw na iyon, lumabas ang isang utos mula kay Emperador Augusto na magpatala ang lahat sa buong mundo. Naganap ang unang pagpapatalang ito ng si Quirino, ang gobernador ng Syria. Umuwi nga ang bawat isa sa kani-kanilang bayan upang magpatala. Pumunta rin si Jose mula sa bayan ng Nazareth ng Galilea patungong Judea sa lungsod ni David na kung tawagin ay Bethlehem dahil siya ay mula sa lipi at sambahayan ni David. Kasama niyang magpapatala si Maria na ipinagkasundo sa kanya. Nagdadalang taon na si Maria noon. Habang sila'y naroon, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki. Binalot niya ito ng lampin at inihaga sa sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kinagabihan, sa lupain ding iyon ay may mga pastol sa parang na nagbabantay ng kanilang mga kawan. Bigla na lang lumitaw sa harapan nila ang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa kanilang paligid. Sila ay lubhang natakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat dala ko sa inyo ang mabuting balitang ikagagalak ng lahat ng tao. Sa araw na ito, isinilang sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. At ito ang palatandaan para sa inyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na binalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban." Walang ano-ano'y sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kaitaas-taasan at sa daigdig kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan." Nang iwan sila ng mga anghel, sinabi ng mga pastor sa isa't isa, "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon." At nagmamadali silang nagpunta at natagpuan nila sina Maria, si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ito, pinaalam nila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi sa kanila ng mga pastol. Pinahalagahan ni Maria ang lahat ng mga ito sa kanyang kalooban at pinagbulay-bulayan. Nagpupuring umalis ang mga pastol at niluwalhati ang Diyos sapagkat lahat ng kanilang nakita at narinig ay ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Sa lahat ng kwento tungkol sa unang Pasko na naisulat sa Biblia, ang pinakakumpleto sa impormasyon ay ang isinulat ni Lucas. Hindi ito katakataka
sapagkat si Lucas ay isang doktor, isang siyentipiko. Importante sa kanya ang historical facts at nais niyang marating ang mga Greeks na ang kinahihiligan ay ang logic o reason. Naniniwala ang mga Greeks na ang mundo ay pinaghaharian ng reason. Para sa kanila, anumang bagay na hindi maipapaliwanag ng reason o anumang claim na hindi nasusuportahan ng mga facts ay pawang kalokohan, tsismis at sabi-sabi lamang. Mahalaga ng ating pinaniniwalaan ay nakasandig sa mga facts at hindi sa mga alamat o fake news. Alalahanin ang kautusan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, at ng buong kalakasan. Pansinin yung salitang ng buong pag-iisip, with all your mind. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa logic o reason. Otherwise, kung ganito ang pananampalataya ay nagiging alamat. Sa Timoteo 1:3 at 4 ay ganito ang winika ni Pablo. Gaya ng ipinakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aaksayahan ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Yan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakatutulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ating pagbubulay-bulay ngayon, ay gagamitin natin ang mga historical facts at mga hula sa Biblia bilang saligan ng ating paniniwala na totoong may Pasko at ito'y hindi gawa-gawa lamang. Bumanggit si Lucas sa kanyang tala ng dalawang prominenteng historical figures, si Caesar Augustus at Quirinius. Si Augustus ang unang Roman Emperor. May mga historical records na nagsasabi o nagpapakitang nagpalabas nga ng utos si Augustus para sa pagpapatala ng lahat ng nasasakupan ng Roman Empire para sa layunin ng taxation at military conscription. Gayunman, may konting problema sa tala tungkol kay Quirinius sapagkat siya'y naging gobernador 10 taon matapos ang kapanganakan ni Jesus. Pero ganito ang paliwanag ng mga Bible scholars at historians. Ang census ay ginawa sa panahon ng pamumuno ni Augustus na siyang panahon ng isilang si Jesus. Ngunit ang taxation na siyang layunin kung bakit ginawa ang census ay nangyari lamang 10 taon pagkatapos. Kaya't sa puntong ito ay historically accurate si Lucas. Nais kong akayin kayo doon sa verse 11 na ganito ang sabi, "Isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Isinilang si Jesus sa isang specific date and specific place and specific purpose para maging tagapagligtas ng lahat. Hindi siya magic na bigla na lamang sumulpot. Hindi siya isang alamat. Our Jesus is a historical Jesus. Ang kapanganakan ni Jesus ay katuparan ng mga propesiyang ginawa matapos ang 700 taon. Can you imagine that? Banggitin natin ang dalawa sa mga hulang ito. Doon sa Mikas 5:2, ganito nasusulat, "Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan
ay buhat pa noong unang panahon pa. Sa Isaias 11:1 ay ganito naman ang ating mababasa. Naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya'y lilitaw ang isang bagong hari. Para matupad ang mga propesiyang ito, kinakailangang magpalabas ng kautusan ang emperador na nag-aatas sa mga mamamayan na bumalik sa kanilang pinanggalingang lugar para magparehistro. Si Maria ay magsisilang sa eksaktong petsa. Lahat ng mga pangyayaring ito'y hindi aksidente lamang, kundi sadyang itinakda ng Diyos. Ano ang sinasabi sa atin ng lahat ng ito? Sinasabi nito na maaaring makialam ang Diyos sa kasaysayan ng tao upang tuparin ang kanyang banal na panukala. Maaaring gawin ng Diyos na isang karanasang espiritual ang isang pangyayaring politikal. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kung tila walang ginagawa ang Diyos. Medyo mag-fast forward tayo ng konti. Ang dokumentasyon ng pagsilang ni Jesus ay kakaibang-kakaiba sa dokumentasyon ng kanyang kamatayan. Halimbawa, pinaghirapan ng mga Muslim scholars na maipakita sa mundo na sa Medya doon sa Saudi Arabia ay may isang puntod na naglalaman ng mga labi ni Muhammad. Upang patunayan na si Muhammad ay talagang nabuhay, kailangang mapatunayan na siya'y talagang namatay. At ang pruweba ay ang kanyang libingan. Ngunit naiiba ang kaso ni Jesus. Ang sa kanya'y isang libingang walang laman, isang puntod na walang bangkay. Wika nga ni Joseph Renan, "You Christians live in the fragrance of an empty tomb." Ang kapayapaan bilang mensahe ng Pasko ay inihayag sa verse 14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Peace has been God's agenda since time immemorial. Ngunit ang nakalulungkot, kalahati sa kasaysayan ng sangkatauhan ay kasaysayan ng digmaan at ang pinakamadugo at pinakamarahas sa mga digmaang ito'y digmaan ng mga relihiyon. Ang lugar na sinilangan mismo ni Jesus ay saksi sa mararahas na tunggalian. Doon ay laging naglalaban ang mga Kristiyano at mga Muslim, mga Hudyo at Palestino, mga Katoliko at Protestante. Ipinaliliwanag sa verse 14 kung bakit mailap ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi para sa lahat ng tao sa mundo. Ang kapayapaan ay para lamang sa mga taong kinalulugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya at paglilingkod. Ang lupa na binabanggit sa verse 14 ay tumutukoy lamang sa bahagi ng lupa at hindi sa buong planeta. Ang bahagi ng lupa ay walang iba kundi tayo in our individual capacity. Nasa atin na ang kapayapaan kung nasa atin na si Jesus. Ang kapayapaan ni Jesus ay sumasa atin bilang bunga ng ating pagsunod. Sa Juan 14:27, sinabi ni Jesus, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot." Gayunman, ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng trouble. Kahit puspos ng kapayapaan,
Sina Jose at Maria, bunga ng kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nakaranas pa rin sila ng napakaraming troubles. Si Maria ay nagsilang ng kanyang sanggol, hindi sa loob ng komportabling bahay, kundi sa loob ng isang madilim at maruming sabsaban. Isa sa malungkot na talatang nasulat sa Biblia ay ang Lucas 2:7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa paglilingkod natin sa Diyos, may pagkakataong mararamdaman natin na tayo'y nag-iisa. May pagkakataong bigat na tayo sa hawak nating mga responsibilidad. May pagkakataong nais na nating sumuko. Ngunit pakatandaan, sa kabila ng mga kahirapan, pagdurusa at kaguluhan, maaari pa rin nating maranasan ng kapayapaan because peace is not the absence of troubles. Peace is simply the presence of God. Sa kahuli-hulihan, suriin natin ang ating karanasan ng kauna-unahang mga evangelist na naitala sa kasaysayan. Walang iba kundi ang mga pastol. Sila'y mga hamak, mahirap, walang mataas na pinag-aralan at puder sa lipunan. Sila ang kauna-unahang nakinabang sa kapayapaang kaloob ni Kristo dahil sa mga sumusunod. Una, they are keeping watch at night. Sila'y nagbabantay sa gabi. Ito'y napapanahong paalala sa atin. Hindi tayo pwedeng magpa-relax sa spiritual discipline ng pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi tayong dapat na alerto sapagkat ang kaaway natin ay laging nag-aabang. Ganito ang wika sa 1 Pedro 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Second, they are willing to go. Sabi sa verse 15, nang makaalis na ang mga anghel pabalik ng langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. We must be willing to go where the Lord leads us. Hindi pwede sa Panginoon ang patumpik-tumpik at palembot-lembot. We must always be at the center of action. And third, they are effective witnesses of Jesus. Wika sa verses 17 and 18, isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. God blesses us so we can bless others. When God sees that His blessings stop with you, He will stop blessing you. Ngunit habang nakikita ng Diyos na ang kanyang pagpapala ay hindi tumitigil sa iyo, sapagkat ito'y ibinabahagi mo sa iba, ay patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Higit kaysa iyong iniisip, higit kaysa maaari mong hilingin. Fourth and last, they make worship their lifestyle. Sabi sa verse 20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang nangyayari tuwing linggo sa loob ng simbahan. Worship is a minute-by-minute experience with God. It is the constant awareness
of God's presence. Gawin natin ang Pasko na maging isang araw-araw na karanasang espiritual. Tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, marami pong salamat sa aming pinagbulay-bulay na kasaysayan sa pagsilang ng aming Panginoong Hesus. Naway maging katulad kami ng mga pastol ng iyong pagsilang ay aming ibabalita at ang maganda naming karanasan sa iyo ay ibabahagi namin sa iba. Itulot ninyo, banal naming Ama, ng Pasko ay hindi lamang mangyari sa amin tuwing December 25, kundi bawat araw ay maging Pasko ng aming buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.